Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng digital TIN ID gamit ang online registration and update system ng BIR or mas kilala sa tawag na OROS. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang oros.bir.gov.ph. At pagkatapos mapupunta na tayo sa homepage ng BIR Online Registration and Update System or yung tinatawag natin na OROS. At dahil sa gusto natin kumuha ng TIN ID, kung meron na kayong account sa OROS guys, i-click nyo na lang itong login dito sa taas. Pero kung wala pa, i-click nyo tong new registration. And then may makikita kayong ganito. So dito i-click nyo na lang po itong as an individual. After that, baka magtaka kayo bakit walang nagbago. So kapag ganyan guys, i-scroll down nyo na lang ito hanggang sa makita nyo dito sa pinakababa ang create an account at log into OROS. So by the way guys, kung meron na kayong account sa OROS, pwede kayong mag-login na diretso. Pero kung wala pa, kailangan nyo talagang mag-create ng account. So i-click nyo na lang po itong create an account. So after nyo maklik yung create an account, may ganito po kayong makikita. OROS Terms of Service and User Agreement. So basahin nyo na lang po lahat yan kung gusto nyo basahin kasi medyo mahaba po yan. At kung tapos nyo nang basahin, dito sa pinakababa, after nyo ma-scroll lahat, may makikita po kayong ganito. At dito i-click nyo na lang po itong box katabi ng I have read about the terms and condition para ma-checkan. At kung may check na, dito naman tayo sa baba, i-click nyo na lang po itong agree. At dito kailangan nating mag-create ng ating OROS account. So unahin na natin dito sa register as. So dito wala namang ibang makiklik dyan kundi ito lang taxpayer. Kaya ito lang yung piliin natin. At pagkatapos dito sa baba, kailangan natin pumili ng option kung meron na ba na tayong existing TIN or without existing TIN pa tayo. Pero sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng digital TIN ID with existing TIN. And yung without existing TIN guys, sa next video ko ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng TIN ID without existing TIN. Kasi kapag ganun, kailangan pa natin kumuha ng TIN number. So ngayon, i-click lang muna natin itong with existing TIN. At pagkatapos dito sa baba, kailangan nating maglagay ng TIN number natin. So kung titingnan ninyo, bali 12 digits yung TIN number natin kung isasali natin yung 3 0 sa dulo. So bali dito guys, ang ilalagay lang natin ay 9 digits. So yung first 9 digits lang ng ating TIN number yung ilalagay natin dito. So hindi na natin isasali yung 3 0. Kasi kung isasali natin tapos doon sa dulo pag-create natin ng account, hindi talaga tayo makaka-proceed kung 12 digits yung nilagay natin na TIN number. So tama lang yan, first 9 digits ng inyong TIN number ang ilalagay dito. At pagkatapos kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng first name, middle name at last name ninyo. And by the way guys, kung wala kayong middle name, pwede nyo pong i-click itong box I have no middle name para ma-checkan. Pero kung meron kayong middle name at kumpleto naman yung pangalan ninyo, huwag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng suffix. So i-click lang natin yan. So dito pumili lang kayo kung ano yung meron sa pangalan ninyo. Kung meron ba junior, senior, the third, the fourth, ganyan, pumili na lang kayo at i-click ninyo. Pero kung walang suffix yung pangalan ninyo, i-click nyo na lang po itong NA. At pagkatapos i-click nyo ang OK. And then dito naman tayo sa baba sa pagpili ng date of birth ninyo. So alam nyo na yan kung anong petsa taon kayo pinanganak. So kung nakapili na kayo, i-click nyo na lang po itong set. At dito naman sa baba, kayo nang bahalang maglagay ng civil status ninyo, kung single ba or married. Tapos dito ilagay nyo ang gender ninyo. At kung okay na, dito naman tayo sa paglalagay ng email address. By the way guys, dito sa email address, make sure yung ilalagay ninyo dito, dapat yung email address na nilagay ninyo doon sa inyong TIN number. Sa pagkuha ninyo ng TIN number, kung ano yung email address na ginamit ninyo, dapat yun din po yung ilalagay ninyo dito. And make sure guys, yung email address na yun, dapat nabubuksan pa ninyo
kasi magsasend po sila ng OTP for verification doon. So ulitin ko kasi importante talaga to. Dapat active at nabubuksan pa ninyo yung email address na nakalink doon sa inyong TIN number ang ilalagay ninyo dito. At pagkatapos nyo malagay, may makikita kayong attention na kagaya nito. So basahin nyo na lang po lahat yan, tapos scroll down ninyo at dito sa baba, i-click nyo na lang po ang I acknowledge. And then kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng password. So make sure yung password na ilalagay ninyo nasa 12 characters. Yes po, dapat nasa 12 characters yung ilalagay ninyo. Dapat may isang maliit na letra, isang malaking letra, may numbers, tapos merong special characters. So ano ba yung special characters na tinutukoy niya? So kagaya po ng example na nandito, may asterisk, number sign, ganyan. So ito pong may square. So ito po yung example ng special characters na kailangan ninyong ilagay sa password. At kung okay na at pareha naman yung password at confirm password, so dito na tayo sa baba, i-click lang natin tong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At kung may check na, i-click na po natin itong register. At kung ganito yung makikita ninyo na hindi daw active yung TIN number na nilagay ninyo, mas maganda pumunta na lang kayo sa branch para matulungan nila kayo, or kung busy kayo, pwede naman kayong kumontak sa kanilang assistant division, may number naman po dyan. At kung ganito naman yung makikita ninyo, email address not found. So kagaya lang sabi ko kanina, dapat yung email address na ilalagay ninyo, dapat magkatugma talaga sa email address na nilagay ninyo sa pagkuha ninyo ng TIN number para mag-match sa system nila yung record. Pero kung pagka-click ninyo ng register at may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng OTP sa email address na nilagay ninyo para ma-verify yung account, pero kung wala daw kayong na-receive na email, pwede nyo pong i-check sa spam folders ninyo. So ito nga yung email na na-receive ko at may nakalagay dito na dapat within 24 hours ay na-verify na yung account na ito. Kasi kung hindi, mag-i-expire po ang link na nilagay dito at magiging unsuccessful yung verification ninyo. So para ma-verify yan, i-click nyo na lang po itong verify your account. At pagkatapos niyan, may makikita na kayong ganito, congratulations! You have successfully created an account. So successful na yung pag-create ninyo, so i-click na lang po natin itong okay. And then kailangan na nating mag-login dito. So ilagay lang natin ang email address at yung password na ginawa natin. So i-double check lang natin maigi at pagkatapos kung okay na, i-click lang natin itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. And then i-click na natin ang login. At pagkatapos mapupunta na kayo sa homepage ng inyong BIR Oros account. At dahil sa gusto natin kumuha ng digital TIN ID, so i-click lang natin itong Get Your Digital TIN ID. After that, may makikita na naman tayong ganito. I-click lang natin itong View Your Digital TIN ID. And then may makikita po kayong ganito sa gilid, Digital TIN ID. So scroll down nyo na lang po yan. At dito sa baba, may makikita kayong View Your Digital TIN ID. So i-click nyo na lang po yan. And then may makikita kayong format ng Digital TIN ID, yung front at yung back. Pero hindi pa ito yung Digital TIN ID ninyo. So dito kailangan nyo pang mag-add ng picture. So i-click nyo lang itong add photo. And then may makikita kayong guidelines dito sa pag-upload ng inyong Digital TIN ID photo. So una, dapat yung file type niya is JPG or PNG. Tapos yung file size niya ay hindi siya tataas ng 10 MB. Pwedeng bababa ng 10 MB pero hindi siya pwedeng tataas. Tapos naka 1 by 1 yung size ng picture with white background without border daw. Dapat yung latest picture yung i-upload ninyo yung hindi pa more than 6 months. Dapat daw nakaharap kayo diretso sa camera, hindi nakatingin sa gilid or taas or baba. And dapat makikita yung dalawang tenga ninyo. And dapat yung expression ninyo dapat normal lang, yung parang nakangiti pero hindi kita yung mga ngipin. Tapos dapat naka-open talaga yung mata ninyo, hindi naka-close. At ang pagsosombrero daw ay ina-allow nila sa mga religious beliefs or traditions. At bawal din daw po ang pagsusuot ng mga sunglasses at mga accessories basta nakaharang sa mukha, except lang sa medical reasons. At ang pagsusuot ng face mask ay pinagbabawal din po.
So kung okay na at wala ng problema, i-click nyo na po itong proceed. At kung nakapag-upload na kayo, makikita nyo na po yung picture nyo dito sa sample format ng Digital Tin ID. Pero hindi pa ito yung Digital Tin ID nyo guys. Kailangan nyo pang i-click itong Generate Digital Tin ID. And then may makikita po tayong ganito. So dito i-click lang natin itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung okay na, i-click na natin ang confirm dito sa baba. And then mag-antay-antay lang kayo ng mga ilang minuto para ma-generate yung BIR Digital Tin ID ninyo. At pagkatapos may makikita kayong short survey tungkol sa BIR, hindi ko na ipapakita ang pagsagot dito para makaproceed na tayo. At kung tapos na at nandito na kayo sa homepage ulit ng inyong Oros account at gusto nyo makita yung download page at yung front at back ng inyong Digital Tin ID, i-click nyo na lang itong Get Your Digital Tin ID. At pagkatapos dito, i-click nyo na lang itong View Your Digital Tin ID. And then may makikita po kayong ganito dito sa gilid. So scroll down nyo na lang po yan hanggang dito sa baba makikita nyo na ang View Your Digital Tin ID. So i-click nyo na lang po ito. At ayun na nga, ito na yung Digital Tin ID natin. So dito makikita nyo na po ang front at back. I-click nyo na lang po itong See Front Details. Tapos dito kung gusto nyo i-update yung Digital Tin ID ninyo, pwede nyo pong i-click itong update. Tapos kung gusto nyo namang i-download, i-click nyo na lang itong Download Digital Tin ID. Pagkatapos yung ma-download, pwede nyo ipaprint yan yung front at back niya. Pagkatapos pwede nyo pagdikitin yung dalawa, yung front at back. Tapos pwede nyo ring i-scan itong QR code na nandito guys kung legit ba yung Digital Tin ID ninyo. So nandito yung TIN number, yung RDO, yung name at yung Tin ID issue date. So nandito na po lahat guys, ganun lang kadali kumuha ng Digital Tin ID. Basta i-download nyo na lang po yung dalawa, yung front at yung back, pagkatapos ipaprint nyo tapos pagdikitin nyo yung dalawa, yung front at back.